Why is prosperity a tool and not a goal? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Mary Tatson, Adelaida Tagayon, and Heli Buno. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating Daily Devotions. Now, yung pag-uusapan po natin ay patungkol po kay Jeroboam. So, ito po yung timeline natin, no? Ito yung, kumbaga, yung pagkakasunod-sunod ng mga kings sa Israel. So, we have Jeroboam, na ang anak niya si Nadab na pinatay ni Baasha, na anak ni Ela na pinatay ni Zimri. Si Zimri at si Tibni tinalo ni Omri. Ang dynasty naman ni Omri ay si Ahab, Ahaziah, Jehoram na inubos naman ni Jehu na nagtayo ng panibagong dynasty. Jehoahaz, Jehoash, Jeroboam, and Zechariah na pinatay ni Shalom na inassassinate ni Menahem, na ang anak niya naman ay inassassinate din ni Pekah, na inassassinate naman o pinatay naman ni Hoshea. So, mga nagpapatayang mga dynasty, mga hari po ito, mga ito. Now, pagdating po rito kay Jeroboam II, na anak po ni Jehoash, ito po yung, kumbaga, nasa peak na naman ng kayamanan at prosperity yung Northern Israel. Ito na yung pinaka-peak next to Solomon. So si Solomon, yun na talaga yung pinaka-peak kasi United Kingdom yon. Nung na-divide yung kingdom, yung pinaka-peak, pinaka-rurok ng tagumpay ng Northern Israel or the Northern Kingdom ay sa panahon po ni Jeroboam II. Now, sabi po dito sa 2 Kings chapter 14, verse 23 to 29. In the 5th year of Amaziah, the son of Joash, king of Judah, Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, began to reign in Samaria. And he reigned 41 years. Napakahaba ng paghahari ni Jeroboam. Bagamat masama siyang hari, eto si Jeroboam II, nagtagal yung kanyang paghahari. And he did what was evil in the sight of the Lord. Yun nga lang, ang haba-haba ng panahon niyang naghari, pero ang ginawa niya ay kasamaan. He did not depart from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Israel to sin. Sinundan niya pa rin yung yapak nung pinakaunang Jeroboam. Mapapansin niyo talagang paulit-ulit to si Jeroboam, no? Yung nagsimula ng idolatry sa Northern Israel. And then verse 25, sabi dito, he restored the border of Israel from Lebo Hamath as far as the Sea of the Araba. Na kung hindi niyo po mapapansin, no? Dito po sa panahon ni Jeroboam II, na-restore, nakuha na bawi nila yung kanilang mga teritoryo, nag-expand sila, tapos naging malakas yung army, yung mga sandatahan nila, at yumaman yung kaharian ng Northern Israel. So sa panahon po ni Jeroboam, sabi po ng ilang mga nag-aaral ng Bible, no, mga Bible scholars, ito yung next to Solomon sa Northern Kingdom. Ito yung kasagsagan ng kayamanan ng Northern Kingdom. Kaya po ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, prosperity comes with responsibility. Yung prosperity po, laging may kasabay itong responsibilidad. Now, si Jeroboam, kahit hindi siya masama, ay kahit masama siya, pinagpala pa rin siya ng Diyos tsaka yung bayan ng Israel dahil sa habag at awa ng Diyos sa kanila. Kaya po mapapansin nyo dito, sabi dito, according to the word of the Lord, na-restore yung border of Israel. Umunlad sila, yumaman sila. According to the word of the Lord, the God of Israel, which is spoke by his servant Jonah. Si Jonah po yung kinain ng isda. So, tandaan niyo po sa panahon ng mga kings, laging may kasamang mga prophets. Yung mga prophets, sila yung nagre-rebuke at nagtutuwid sa mga kings. So, si Jonah po, nabuhay po siya sa panahon ni Jeroboam II. So, who was from Gath-Hefer, for the Lord saw the affliction of Israel was very bitter. Kawawa naman yung mga Israelita. Bagamat masama sila, kinhabagan pa rin sila ng Diyos. So sabi dito, for there was none left, bond or free, and there was none to help Israel. Wala tumutulong sa bayan ng Israel, tinulungan, pinagmalasakitan ng Diyos. Kaya po umunlad uli yung bayan ng Israel.
So, basically, yung kayamanan nila, yung prosperity ng bayan ng Israel galing sa Diyos. Pero dapat pakatandaan ni Jeroboam at ng bayan ng Israel na yung prosperity ng Diyos may kasama yung responsibilidad na dapat nilang gampanan. At gamitin nila yung responsibilidad nila na yon para sa kaluguran ni Yahweh. So point number 2 natin, prosperity can hide deep spiritual decay. Yung kayamanan at kaunlaran at kapayapaan sa panahon ni Jeroboam, kung ano man yung na-enjoy nila during that time, may prosperity. Pero, imbes na maging tapat sila sa Panginoon at mas lalo silang mapalapit sa Panginoon na nagpala sa kanila, ang nangyari po, meron silang kalinsabay ng prosperity, yung spiritual decay. Ano po ibig sabihin nun? Kumbaga, nabubulok yung morality ng bayan ng Israel. Punong-puno ng korupsyon yung gobyerno. Pang-aapak sa mga mahihina, mapang-api yung gobyerno. Kaya po, pag tinignan niyo po yung timeline natin, yan po yung timeline natin, no? Sa panahon ni Jeroboam. Ang kasabayan pong propeta niyan, si Amos. Si Prophet Amos po, nag-prophesy siya sa panahon ni Jeroboam. At doon po makikita nyo yung kayamanan, kaunlaran ng pamamahala o ng kaharian ni Jeroboam. Pero, kaalinsabay nun yung moral corruption, yung moral decay, yung panghahamak sa mga maliliit na mga tao, mga widows and orphans and the poorest of the poor. There's so much injustice in the land. So sabi ni Amos, kayong mga namumuno, puro rebuke ang ginagawa ni Amos, no? Kayong mga namumuno kayo, pananagutan nyo yan sa Diyos. So, si Amos po ay pinadala ng Diyos sa panahon ni Jeroboam para ipakita kay Jeroboam yung spiritual decay. May prosperity ka nga, mayaman ka nga, maunlad nga kayo. Maunlad nga tayo dito sa Israel, pero punong-puno naman tayo ng korupsyon. So that's number 2. Prosperity can hide deep spiritual decay. Parang sa atin doon, no? Pwede tayong umunlad, pwede tayong yumaman. Maraming mga billionaires dito sa Pilipinas o maging kahit saan parte ng mundo. Pero deep within them is moral corruption. Deep within them is, problems. Samot-saring mga problema sa pamilya. Na imbis na may maayos na pamilya, wasak na wasak yung pamilya. Hindi talaga mabibili ng pera yung maayos na pamilya. Hindi talaga mabibili ng pera yung minsan yung sarili mong anak winawaldas yung kayamanan mo at yan po ang problema sa panahon ni Jeroboam. Yumaman sila ng yumaman pero yung mga namumuno saksakan sila ng korap. At merong prosperity at the same time, merong spiritual decay. Pangatlo po, prosperity must be used for God's glory. Yung prosperity po galing sa Diyos yan. At may kalaki po yung responsibilidad. At tatandaan po natin yung kayamanan or prosperity. Ito po ay tool, hindi po siya goal. Pag sinabi nating goal, ibig sabihin gusto mo lang yumaman, gusto mo lang umunlad, gusto mo lang magkamal ng maraming salapi at magkaroon ng maayos at maalwan na buhay. Minsan tayo, yun lang yung goal natin. Pero tandaan natin yung wealth, yung prosperity, it's a tool to honor God, to praise God, to give glory to God. Kaya lahat po ng meron tayo mga kapatid, isipin nyo, tool yan, hindi yan goal. Hindi natin goal yumaman. Ang gusto natin, umunlad sa buhay para magamit natin yung kaunlaran for the glory of God. Remember mga kapatid, wealth and prosperity, yung kaunlaran, kayamanan, hindi po ito goal. Ito po ay tool to honor God. Kaya po pagdating sa application natin, number 1, use prosperity not as a possession, but as stewardship. Alam niyo po, hinahangaan ko po yung mga tao na lagi nilang sinasabi sa sarili nila, pagkausap mo sila, no? Na meron silang panibagong business, meron silang panibagong nabiling bahay, Ang lagi nilang sinasabi, pinagkatiwalaan ako ng Diyos ng bahay. Pinagkatiwalaan ako ng Diyos ng sasakyan, ng bagong negosyo. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng puro pinagkatiwalaan. Hindi nila iniisip na possession ko to, pagmamayari ko to.
Ang translation lagi ng ownership ay stewardship. Kaya po lahat po sa atin, no, isang challenge sa atin, palitan na natin yung salitang ownership. Gamitin natin yung salitang stewardship. Kasi lahat ng meron po tayo ay pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Tayo po ay stewards, not owners. So pangalawa po, use prosperity as a means to rely on God more. Gamitin po natin yung prosperity para mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. Para po mas lalo tayong may time. Kasi pag mahirap ka talaga, yung hirap na hirap ka sa buhay, kahit ka ng kayod, madalas wala ka ng time talaga magbasa ng Bible, wala ka ng time makipag-fellowship with the Lord. Now, pag yumaman ka, gamitin mo yung kayamanan mo para magkaroon ka ng maraming time to spend time with the Lord. Pero ang nangyari po, baligtad eh. Yung mahirap, sila yung mas lalong malapit sa Panginoon. Yung mayaman, madalas sila pa yung nalalayo sa Panginoon. Mga kapatid, gamitin po natin yung prosperity o yaman para mas lalong dumikit at mas lalong lumapit sa Panginoon. Lalong magkaroon ng pusong mapagpasalamat sa Diyos. Every time the Lord is blessing you with something, Lord, thank you. Galing po ito sa inyo. Lagi tayong napapalapit sa Panginoon. Lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Yung puso natin napupuno dapat ng kagalakan at pagpapasalamat sa Panginoon para lalo tayong mapalapit sa Diyos. Yung wealth, yung prosperity, hindi po dapat yan ang naglalayo sa atin. Palayo sa Diyos. So use prosperity as a means to rely on God more. Ano po ibig sabihin ng rely? Kapag meron kang pinagkatiwala sa iyo ang Diyos, bagong negosyo, bagong oportunidad, bagong trabaho, bagong kabuhayan, gamitin natin tong opportunity na to na mas lalong magtiwala sa Diyos, mag-rely sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos kung paano natin mapapagyaman at maiingatan yung pagpapala ng Diyos sa atin. Naunawaan po? Ibig sabihin, the more God is entrusting you with something, the more you will rely on God. Kasi may pinagkatiwala sa iyo eh. Lalo kang didikit sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po akong maingatan ito, tulungan niyo po akong mapagyaman ito, mapaunlad ito. Dahil ito galing to sa inyo. So use prosperity as a means to rely on God more. Hindi po para mapalayo sa Diyos, kundi lalong mapalapit sa Diyos. Pangatlo po, use prosperity as a tool to honor God. Yan, pakatandaan po natin mga kapatid. Ang pananalapi o financial success, hindi po ito goal. Ibaon po natin sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Hindi natin goal na magkaroon ng kayamanan and that's the end of it. Pag sinabi po nating tool, para pong plies, martilyo, lagare, hindi natin goal magkaroon ng lagare o screwdriver or martilyo. Yung tool, ginagamit yon to a different end. Ibig sabihin, may martilyo ka para magamit mo yon sa ibang mas mahalagang bagay. So, pag sinabi nating wealth is a tool, hindi mo goal na magkaroon ng martilyo o plies. Ang goal mo, magamit mo yung bagay na iyon o yung financial success for the glory and honor of God. Lagi po tayong bumalik sa panahon ni Jeroboam na pinagpala ng Diyos, blines ng Panginoon, pero hindi niya ginamit yung yaman at kaunlaran ng bayan ng Israel para mas lalo silang mapalapit sa Panginoon. Sa halip, sinunod pa rin nila yung kasalanan ni Jeroboam na pinakaunang hari ng Northern Israel. Para po sa ating discussion, why can prosperity become either a curse or a blessing? At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin tatlong bagay. Why do evil people become extremely rich? Pangalawa, why is wealth one of Satan's favorite strategies? At magkaroon po tayo ng mini seminar on biblical wealth. So yan po yung dive deeper natin. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for every blessing and provision you have given us. Teach us to see prosperity not as something we own, but as stewardship entrusted to us by your hand. Guard our hearts from pride, greed, and self-reliance.
Help us depend on you even more in times of abundance, remembering that every good thing comes from you alone. May our resources, opportunities, and influence be used to honor your name and advance your kingdom. Give us wisdom to handle blessings faithfully and humility to glorify you in all things. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sir Pai and Gwen na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. At yung dive deeper natin ngayon, i-request natin na i-public right away para mapanood po ng lahat. So see you po tomorrow, 5 a.m. At sa ating dive deeper din po later. God bless you po.